What's up mga kablolits? Again, I'm back to Stop TV channel po. Have a blessed Sunday po sa ating lahat, sa inyong lahat guys. Ito, kakatapos lang nating maligo at kakatapos lang natin maglinis ng banyo. Alam nyo, dapat sana sa labas tong video to eh. So, kanina paggising ko, naalala ko ako pala yung nakatoka. Papakita ko sa video to mamaya, makikita nyo. Talagang nakaschedule yung paglilinis namin ng banyo rito. Simula Lunes hanggang Sabado. Tapos yung schedule din ng paglalaba namin, may mga kanya-kanyang araw po kami kung kailan kami dapat gumamit ng washing machine kasi alam niyo naman bilang isang OFW, napaka-importante ng washing machine sa atin lalo na sa kagaya kong hindi ganun kagaling sa paglalaba. By the way, yung mga washing machine na gamit namin dito, automatic siya. Kumbaga, kukunin mo na lang at isasampay mo na lang siya, di ba? So, kanina lumabas tayo, kung mapapansin niyo yung unang video natin, di ba, lalabas sana ako, maglalakad sa usually na ginagawa ko pag nagbibideo tayo. Pasensya na. So, biglang lumakas yung pagpatak ng ulan kaya hindi kaya. Kaya naisipan ko dito na lang sa loob, di ba? Para hindi na rin tayo lumayo pa. Kasi ginagawa ko yun, parang exercise na rin, pero umuulan talaga. So, for today's video guys, ito another sharing na naman po para po sa mga baguhan. So, siguro nagtataka kayo kung ano yung mga hawak ko. Ito po yung payslip, ilan lamang po ito sa payslip na meron ako dahil nakatago doon. Talagang iniipon ko yung payslip. Kaya kayo, pagdating nyo rito, ipunin nyo to. Kasi napaka-importante nito. So, hindi natin masasabi, hindi natin malalaman in the future, magkakaroon kayo ng problema regarding sa mga dinideduct po sa inyo, sa atin. Kasi alam ko, pag nandito na kayo, pag umabot na kayo ng isang taon o mahigit pa, magkakaroon kayo ng parang nagiging confused kayo sa mga kinakaltas ng mga Koreano. Totoo yan. So, ako, ito, yung kaltas ko napakalaki. So, bago natin pag-usapan to, meron lang po akong gustong idagdag dito sa part ng video natin to na pag-uusap natin to. May mga kababayan pa rin tayo na hanggang ngayon nagtatanong dahil nga malapit na po yung exam, yung mga nakausad sa registration, di ba? So, marami pa rin ang nagtatanong paano daw makapasa sa exam, ano daw po yung may ibibigay kong advice sa kanila, ano daw yung technique na kailangan nilang malaman at ano daw yung diskarte para makapasa sila sa exam. Yan po ang laging tinatanong ng mga kababayan natin na wala pang knowledge talaga, as in zero experience po regarding sa proseso sa pag-apply bilang isang EPS factor worker po dito sa bansang South Korea. So anyway guys, pagpasensya nyo na ito, maisingit ko lang, ito yung buhok natin, nakakalbo na tayo, napapanot na si Kabulo, tumatanda na rin tayo siguro, kaya ganito. So ito, kaya lagi tayong nakasombrero. So naisingit ko lang, baka magulat kayo, ganyan po yung yung buhok natin at saka medyo may ano ako dito, hindi ko alam ba't nagkaroon ako ng parang sugat dito sa may bibig dito sa bandang gilid. So guys, kahit na alam ko napag-usapan na natin to sa mga previous vlog ko, sa mga previous videos ko, kung matagal ka nang nakasubaybay sa mga videos ko regarding sa exam na yan. Actually guys, wala naman talagang pinaka proper na technique na may bibigay talaga nino man. Kasi unang-una, hindi mo pwedeng i-underestimate yung mga baguhan na lalo-lalo na yung mga nagsa-self-study lang. Kumbaga, it's all about nasa ano nyo yan, sa diskarte, di ba? At hindi natin kayang i-predict kung ano yung lalabas sa exam kasi may mga nagtatanong din na, sir, ano ba yung lumalabas sa exam? Para naman makapag-focus daw sila, doon sila mag-aral. Eh, ang problema, pag nagsabi ka naman kung ano yung specific na kailangan nilang pag-aralin, pag dumating yung actual exam, wala naman doon yung lahat ng mga sinabi natin, bandang huli tayo pa yung masisisi. So, alam nyo, ang pinaka-best na may papayo ko sa inyo, may advice ko sa inyo, mag-aral po kayo ng mabuti. Yun po yung pinaka the best. Yun yung sinasabi nilang technique, yung alamin mo yung sentence connector, alamin mo yung mga conjugation, yung mga vocabs. Tunay ngayon, kasama na yun sa pag-aaral mo. Pero kung ang sasabihin nyo sa akin, yung mechanics talaga na dapat pag-aralan mo para sa actual exam, 100% o 80% makakapasa ka. Yun ang hindi ko magagaranti po sa inyo kasi nakasalalay lahat ng yun sa inyo, di ba? So kami na nandito na content creator na nagbibigay lamang sa inyo ng awareness, kaalaman upang paano yung, kumbaga i-guide lang namin kayo, pero at the end of the day, kayo ang uupo doon, nakasalalay pa rin sa inyo. Hindi nyo pwedeng iasa sa iba yung mga bagay na dapat kayo ang gumagawa, di ba? Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ang pinaka may papayo ko, may advice ko sa inyong aspirant na nakakapanood nito, mag-aral po kayong mabuti at idagdag nyo rin na dapat huwag kayong ma-pressure. Huwag nyong i-force yung sarili nyo na kailangan sa isang araw marami kang matutunan.
Maraming mga kababayan natin na subsob sa pag-aaral, as in sa mock test, nag-KLC, sa tuwing magkakaroon sila ng mock test sa kanilang KLC, lagi siyang top notcher, ang taas ng score niya. So, sa madaling salita, talagang parang marunong na siya, magaling na siya. Nakakaangat na o usad siya kahit papaano sa larangan ng pag-aaral ng Korean. So, parang alam na talaga niya. Pero during exam, sa actual na exam, minsan sila pa yung hindi pumapasa. At yung mga average lang na score na nakukuha during sa mock test ay sila pa yung nakakapasa. So, napakahirap nun, di ba? So, mag-aral kang mabuti. Alamin mo kung ano yung mga bagay na dapat mong matutunan. Mag-research ka sa mga kagaya ko sa Facebook, magtanong ka sa mga nagkaroon na ng experience. So alam ko kasi wala naman pinaka madali sa lahat ng bagay na ginugusto natin gawin, kailangan paghirapan mo 'yan. Pero yun nga, ang nakikita ko kasi parang yung mga kabataan ngayon nape-pressure talaga, yung iba nagre-resign sa trabaho habang nag-aaral para daw makapag-focus. Alam niyo guys, habang nag-aaral kayo, enjoy niyo lang yung proseso, yun ang pinakaimportante. E-enjoy niyo yung proseso, tapos one at a time, take it slowly but surely, 'di ba? Hindi yung lahat aaralin mo. Halimbawa, nasa vocabs ka, tatanong ko sa mga sentence, long paragraph, question and answer, tawag dito yung fill in the blanks na sinasabi. Kailangan magdahan-dahan ka, mag-umpisa ka sa mababa para ka nag-aaral ng grade 1 ng alphabet. Parang ganun lang po yung pag-aaral ng Hangul. So, kanya-kanyang diskarte yan. So, hangga't may oras ka, may free time ka, maglaan ka lang kahit 1 oras, 2 oras sa loob ng isang araw kung kaya. Ngayon kung hindi naman, make sure lang na kahit papaano sa loob ng isang linggo, may mga bago kang natututunan. Lagi niyong tatandaan, kung para sa inyo yung South Korea, para sa inyo po. Ano, kahit anong gawin mo, kahit sinong humarang sa daan, sa harapan mo, kung talagang will ni God na makakarating ka rito, makakarating ka rito. Maniwala ka sa akin. Marami ang nag-self-study at marami ang nag-schooling, pero hindi na mabilang yung mga nag-schooling na bumagsak, nag-fail during exam. At marami rin naman na nag-self-study, hindi na rin natin mabilang ang nakapasa. So parang hindi ko masabi kung sino ba yung mas maraming nakapunta rito, self-study ba o schooling. Kasi ngayon, ang nangyayari kasi ngayon, di ba, lahat, di ba, nandiyan, advantage na lahat, nandiyan yung social media, marami nang nagbibigay ng mga free tutorial sa mga YouTube, kagaya ni Sir Cho, kung kilala nyo siya, at paano yung tamang steps para gabayan kayo during registration at sa exam, paano yung may pasa. So, marami ng ganyan. So, kung may pera ka, may budget ka, it's better na mag-undergo ka ng KLC kasi yung yung tinutulong nila sa inyo diyan hindi niyo kailanman makikita kapag nagse-self-study ka lang. May mga katanungan ka na walang kasagutan kasi nga self-study ka, na umaasa ka lang, naka-relate ka lang dun sa mga bagay na napapanood mo. Pero pag KLC ka, pag nagtanong ka, makakaasa kang may sasagot sa mga katanungan mo. Pero but then again, at the end of the day, nasa inyo pa rin yan, yung nasa diskarte niyo yan. Huwag niyong iasa sa iba yung bagay na dapat kayo ang gumagawa, di ba? Para matuto kayo, para alam nyo, para sa susunod hindi man kayo makausad, kung talagang desidido kayo na makarating dito, yung experience po ninyo. Kahit kailan, yung palang maisipan mo na sumubok ka sa isang bagay, sa isang larangan na wala kang katiyakan kung magtatagumpay ka o hindi, yung palang panalo ka na. Kaysa sa wala ka talagang ginagawa, nakaupo ka lang, nakatingin, pinapanood mo lang yung mga kaibigan mo, yung mga tao sa paligid mo na pabalik-balik na lang sa abroad hanggang nakakapundar sila, pero ikaw hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Kung paano ka nila iniwan, ganyan ka pa rin nilang maaabutan. So, gets nyo yung ibig ko sabihin. So, nasa inyo talaga ang diskarte. Mag-aral kayo, make sure lang sa araw-araw, kagaya na sabi ko, may natututunan kayo. Unahin niyo yung mga vocabs dahil more on sa exam kasi, minsan kasi keyword lang talaga ang pinakakailangan mong hanapin diyan. Pag nakita mo na yung hinahanap nila, yun na yun. At saka during exam, yung presence of mind mo, yung ano tawag dito, buhay na buhay yung energy mo. Tapos yun, malaki ang kumpiyansa at saka yung confidence ka na maipapasa mo yung exam. Nag-uumpisa lahat yan sa pagiging isang ah, positibo mo sa buhay kung paano. Kasi the more na kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari. Di ba? So anyway, dumako tayo dito guys. So sana nasagot ko yung katanungan ng mga nagtatanong paano daw makapasa o paano yung diskarte sa tamang paraan para makapasa sa exam. So kagaya ng sabi ko, walang sapat na mechanics na may ano kung hindi yung mag-aral kayong mabuti. Pag gusto niyo isang bagay,
mahalin mo yung ginagawa mo. Pag mahal mo yung ginagawa mo, at the same time nag-e-enjoy ka. Yun lang yun. So, kailangan mong baguhin yung diskarte mo kung nakita mo sa iba na hindi naging effective. So, mag-isip ka at gumawa ka ng sarili mong diskarte. Huwag mong gayahin yung ginaya ng iba dahil iba yung naging karanasan niya, iba yung naging kapalaran niya sa kapalaran mo. Marahil sa kanila, naging applicable yun, pero sa inyo baka hindi. So, kumuha kayo ng mga bagay na applicable sa inyo na kaya nyo. Ano ho, huwag niyong gayahin mismo. Di ba? Be the best version of yourself, sabi nga ng iba. So, ito yung mga payslip ko, mga kabulol. Ano? So, ito yung 4 months na mula October ba? O tama, mula October, November, December, January. Ito yung recent na updated na payslip namin. Pag nandito na kayo sa South Korea, guys, parang Pilipinas lang. Pag malaki ang sahod, malaki rin yung kaltas sa inyo. Pero dito sa amin, parang medyo tagilid kami kasi hindi namin malaman talaga kung saan nanggagaling yung mga kinakaltas namin. Ang hinala ko nga, pag may pulyang na nangyayari, may sira sa trabaho namin, kaya hindi kami pinapagalitan, eh kinakaltasan kami pag sahuran na. Tapos papalabasin nila na may mga pohong kaming kinakaltas. So, eto naman yung ano namin, yung tax, yung pinaka naging income ko sa loob ng isang taon na kabuuan na sinahod ko. At ang kinaltas sa akin dito is, ayan, pipicturean ko na lang, ilalagay ko sa screen. 958,150. So, kulang na lang to ng almost 62. Magiging 1 million na. Pero noted kasi pumunta ako ng office, naalala ko yung secretary namin, hiningi niya yung check kado ko, yung alien card ko, tsaka yung passbook ko. Inihi niya para matrace niya yung total na deduction ko sa tax. Pero ang nangyari, imbis na lumiit, parang tumaas pa. Kasi nagpunta ako, itong amount na 958,150 na almost 1 million na, eh, naka-discount pa daw ako dito na 200,000 i-ship man nun. Kumbaga, binawasan pa daw to. So, sa madaling salita, nasa 1.1 million plus po yung kaltas ko. Ngayon, paano po nangyari yon sa tagal ko dito ng ilang taon? Nagpas dekada na ako, ngayon lang ako naka-encounter ng ganito yung kaltas ko. So, iniisip ko na lang siguro dahil siguro E7 visa ako. Pero hindi. Kasi nagtanong din ako sa mga kaibigan ko na yagan-tsugan, may panggabi, may pang umaga. Alos yung sahod nila umaabot ng 4 million. Consistent yun, pero yung kaltas nila minsan nasa 500 lang daw, nasa 600. Tapos sinasabi ng company pa namin ganito, nung nandito pa yung mga Pilipino na kasama ko na hindi pa umuwi, yung mga kabatch ko. So, sabi nila noon, kasi noon pa man malaki ng kaltas nalalakyan na ako, may 600, may 700, kahit na yung sahod namin noon 3 million pababa lang. Swerte yan lang at jackpot lang pag minsan sunod-sunod na 3 buwan makakasahod ka ng 3 million pataas. So, more on, nasa ganun lang, 3 million pababa. So, sabi nila, kaya malaking kaltas namin, gumamit daw kami ng ATM, wag cash. So, nung gumamit kami ng ATM, hindi na kami nag-withdraw, puro ATM na ginagamit namin. Ganun pa rin, wala namang pinagbago. So ngayon, nagreklamo na naman kami, kala ko pa ganito. Ang sabi nila, mag-apply daw kami ng check kado. At yan ang gamitin namin sa tuwing mag-grocery kami, anumang transaction namin na magbabayad kami, yun daw po yung gagamitin namin. So, last year, nagkaroon ng summer vacation, nagsadya ako sa bangko. Umupo ako doon, tinanong ko sa kanila, kukuha ko ng check kado. Ngayon, tinanong ako ng teller doon, ang sabi ng teller sa akin, meron ka ng check kado, naka-register nakita nila sa kanilang system na na-issue na ako ng ATM na check kado na sinasabi. Sabi ko, pinapunta po ako ng secretary namin dito para sa during kaltasan po ng Segum, sabi ko gano'n sa kanya, yung kungkang po, hindi po, yung Malchongsan, parang makabawas-bawas, hindi ganun kalaki. Ngayon, tinignan niya yung ATM ko. Pinakita ko kasi hindi kami nagkakaintindihan. Hindi rin niya alam kung ano yung sinasabi ko. Sabi ko, pinakita ko yung ATM ko, ito yung ginagamit kong ATM. Sabi niya, igo. Sabi niya, yan yung checkado. Ito ba yung checkado? Kasi pinapakuha po. Hindi, sabi niya, yan na yun, meron ka na. So napahiya ako at nagsadya pa ako na sayang lang, nabaliwala lang yung oras ko na pagpunta sa bangko namin. So, yun yung ginagamit ko. And then again, itong taon na to lumabas nga itong aking tax. So matagal na pala na kaming merong ganon na ATM. Naka-converted na pala yun sa checkado. So eto pa rin yung kaltas, sobrang laki, 'di ba? So nagpunta ako sa opisina namin, sinabi ko,
Ngayon nga, nung pinakuha niyo kami ng ano, ganito, ganito, sabi niyo mag-ATM kami, tapos kumuha ako ng check out. Pero bakit pa, imbis na lumiit, parang lumaki pa. Tapos, hindi pa nga natatapos yung isang konggang pohom namin, ay kakatapos lang pala ng konggang pohom namin, almost 3 months pa lang namin na nakukuha ng buo yung sweldo namin, tapos eto na naman. Tapos ang pampalubag loob nila, 3 gives daw, kumbaga 3 times to pay daw, kasi malaki. Ngayon, ang pinagtataka ko, ang tinatanong ko sa kanila, paano nila nakakuha yung computation na ganun kalaki? Kasi kailangan ipakita nila sa amin. So sabi ng sekretary namin, hindi kami ang nag-compute niyan. Yung mismo sa tax office na sinasabi niya, yung address ang layo, ang dami niyang sinabing pangalan. So hindi ko na masyadong nagigets yung sinasabi niya. So ang importante, masabi ko kung ano yung gusto ko sabihin. Alam niyo dito sa South Korea, pag nandito na kayo, may mga amo talaga na mapanglamang. Hindi natin maiiwasan yan. Dahil na rin sa every year tumataas ang sahod dito, parang yung iba kasi dati tulad namin, meron kaming free allowance, free food na 100,000, ang tawag doon sick day bawat isa sa amin. So tinanggal nila yon, nagkaroon kami ng tawag dito, kaltas sa bahay, dating wala, na 60,000 lang naman, pero dati wala, provided lahat ng amo ko. Kasi ganun nga ang katwiran nila dahil sa pagtaas ng monthly. Pero ang pinagtataka ko, ang laki ng sa akin. 1.1 million plus. Almost 40,000 plus na yun sa Pilipinas. Kung mapanood nyo yung previous vlog ko, sabi ko nga, di bali sana kung alam kong nagsugal ako, pag natalo ako, madaling tanggapin. Pero to hindi ko alam. Hindi rin nila mapaliwanag kasi. So alam ko may ano dito. Alam ko rin naman na may kaltas ako. Kung sakaling meron man, mga nasa tansya ko 700, 800. Pero yung 1.1 million, tapos sasabihin ng sekretary namin, binawasan na daw niya ng 200. Sabi ko, edi kung hindi mo binawasan, ang laki para, 1 million plus. Sabi ko, paano nangyari yun? So, sila mismo naging sa amin na 3 gives na pagbayad. So, sabi ko na lang sa isip ko, kung yun totoong tunay na galing mismo sa tax, bakit nila sasabihin sa amin na 3 gives nila? Hindi ako naniniwala na dahil naaawa sila. Hindi ganun. Ang iniisip namin, pag nakakagawa kami ng pulya, kahit hindi ako, yung mga kasama ko, kaya hindi sila nagagalit dahil dito nila kinukuha. Yung mga bonus na binibigay ng amo namin, pag mahina yung company namin, minsan dito rin niya ginagawa. Kasi bilang isang OFW rito, yung kaalaman natin sa Hangul, limitado lang eh. Kumbaga basic lang yung nalalaman natin pagdating sa trabaho. Pero pagdating sa mga ganito, napaka masyadong technical na. Kailangan mo talaga ng knowledge sa mga ganito, yung kwentahan, mabusisi. Tapos, ang mahirap nun, hindi pa kami nagkakaisa. Pupunta ka dun, magrereklamo ka. Tapos yung iba, pumapasok. Sasabihin lang nung nasa office na yun, kung saan man yung tinuturo nila na magreklamo kami. Ba't ikaw nagrereklamo, yung kasama mo, hindi. 'Di ba? Parang ang iisipin dating nun, ako lang ang may problema. Kaya nile-let go ko na lang. Tinatyaga ko na lang. Pinagpapasa Diyos ko na lang kung sakali mang tunay, wala akong magagawa. Ngayon kung may hocus-pocus, hindi rin naman ako magbabayad nun. Naniniwala ako na higit pa dun dadating sa akin. Kasi masakit talaga yun bilang isang padre de pamilya. Ako nga tinitiis ko rito bumili ng mga bagay na gusto kong bilhin. Pagkain na gusto kong kainin, tinitiis ko kasi pinagkakasya ko yung budget ko. Dahil ayokong ma-short ako at minsan kasi nasa-short sa Pinas, kung mayroon akong konting nakatago na ibibigay ko sa kanila na isisend ko kahit papano, nakakabawas sa iniisip ng misis ko. Pero bigla ka nalang kakatasan ng gano'n, nang walang kalaban-laban na hindi mo alam. 'Di ba? Parang ang sakit talaga nun. So gusto ko, again, inuulit ko, gusto rin namin magreklamo pero may mga tinatawagan kami rito na malalayo sila, hindi rin nila kami mai-guide. May mga tao na alam namin makakatulong sa amin pero busy sila. So anong gagawin namin, 'di ba? Hindi rin naman namin pwedeng ipilit. Anong isa sa mga problema rito sa South Korea, kaya pag nandito na talaga kayo, dapat buo yung loob nyo at saka alam nyo yung mga bagay na ganito. Minsan, kailangan din natin kasing ipagpasa Diyos na lang. Kasi wala tayong choice eh. Kung ipipilit natin yun, baka saan pa mapunta, kabawasan din sa atin yun. Baka hindi ka pa makapasok, pumunta ka lang doon, gumugol ka ng oras, ng pera, at hindi ka rin naman aasikasuhin ng company mo. Ganun ang mga Koreano rito. So, yung video to pinapakita ko kasi para maging aware kayo. Hindi naman kasi common nandito ka sa South Korea, ang dami mong naipundar sa sarili mo. Ganun na lang kadali. At the same time, kaya ko ginagawa to para makita at mapanood din ng mga pamilya natin na alam nila ang nangyayari sa atin dito.
Hindi lang sila yung naghihintay, tumatanggap lang ng padala natin, di ba? At hindi rin naman tayo parang ATM na madaling hiramin ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan, na para kang instant na teller, di ba? Pag kinailangan nila, pindot tapos padala kagad sa kanila. Hindi. Kaya naman huwag kayong sumama ng loob o huwag kayong magtaka kung bakit may mga OFW na ang higpit-higpit nila sa pera. Hindi dahil sa pinagdadamutan nila kayo, hindi dahil sa ayaw nila kayong tulungan, kundi dahil sa pinapahalagan din nila yung paghihirap nila. Alam niyo yun? Bago nila makuha o mahahawakan yung pera nilang yun kahit ilang minuto lang, kasi pag nagpadala na sila, nagkakasahod lang nila, tapos papadala sa Pinas, mawawala na naman, di ba? So, kaya ganyan nilang pinapahalagan yung mga bagay na pera na pinaghirapan nila. Hindi nila kayo pinagdadamutan. So, sana magets, maunawaan po ng lahat yan. Kaya pag nandito na kayo, ayusin yung humawak ng pera. Ngayon, kung maganda at mabait ang amo nyo, magtrabaho kayo ng mabuti. Ipakita nyo na deserve nyo yung kinikita nyo, sinasahod nyo. So, yun lang ang binahagi ko para kahit papaano mamulat kayo sa realidad. Hindi lang puro magaganda dapat ang tignan nyo rin mga bagay na ganito. So, hindi po ito pag-down, pag-discourage sa inyo. Ito po ay para ma-build, para gawin yung gasolina upang makamit po ninyo at maging matatag at maging matapang kayo sa anumang hamon ng pagsubok na pwede ninyo maabutan dito sa South Korea. Mahirap dito kung hindi mo alam mag-survive. Kaya kung sanay ka na hubog ka na, maaga kang namulat sa kahirapan sa Pilipinas, masasabi ko sa iyo magsusurvive ka rito. Ngayon, kung hindi ka naman sanay sa ganung hirap, hindi ka ganong dumaan ng mga pagsubok sa buhay, lagi may mga nakaalalay sa iyo, kung hindi mo kayang malabanan yung ganung bagay, hindi ka tatagal dito. Sasabihin mo, uuwi ka, mag-exam ka ulit. Yun yung mga karamihan ng mga dahilan, katwiran ng mga baguhan. So anyway, humahaba na yung videos natin, guys. So maraming salamat na naman po sa ilang minuto ng panonood nyo sa videos ko. Naway sana i-like nyo yung mga videos na ganito na nagugustuhan nyo. Kung nagugustuhan nyo lang, kasi yun yung pinaka parang motivation na ina-apply ko sa sarili ko. Sa tuwing nilalike yung mga videos ko, yun lang, okay na. Yun yung pinaka gasolina ko. So again, magtiwala ka lang at sikapin yung maging mabuting tao. So that's it, guys. See you again on my next video. It's me again, Christoph TV channel. Boy abroad ko dito sa bansang South Korea. Bye-bye, guys.